Isa ko sa speaker during in your anniversary, but it happened na nasa hospital po aking wife. So hindi pa nangyayari at may dumating mga panahon na parang hindi talaga magtugma kasi may mga sagabal, no? Sagabal sa ma-invite kami dito. Pero puri ng Panginoon, don't worry, lagi naman po kami nakikita ni Pastor Ramel. Lagi po kami nakikita with Pastor Eugene, no? Hindi lang yata talaga napopost dahil bawal i-post. Pero lagi po kami nakikita at talaga tayo po ay pamilya po tayo. We will consider si Pastor Ramil one of the among the closest, no, sa mga pastor na dito sa atin. Si Pastor Eugene, every now and then minsan pumupunta kami dito. Sabi ko nga minsan sa aking wife, punta tayo kay Pastor Ramil, parang namimiss ko. So pumunta lang kami, Pastor, darating kami dyan. So pumunta kami. At kagandahan po niyan, libre ang lunch. Praise God. Praise God. Anyway, our topic for today is about family. Amen. It's about family. And we are the family. Amen. Pamilya po tayo. Napakasarap kung ating pamilya ay sabay-sabay tayong naglilingkod kay Lord. Amen. 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 Hallelujah. The best example ay si Pastor Ramel. Amen. Glory to At God. ang kanyang husband. Eugene din po yung pangalan po niya. Jim. Oh. Buong pamilya naglilingkod kay Lord. Ang sarap ng ganun po. Lahat tayo ay naglilingkod kay Lord. Di ba? Sinong gusto dito ang inyong pamilya ay sama-sama kayo naglilingkod kay Lord? Amen. Every Sunday, sama-sama kayo unahan sa CR para mag-prepare para umatin ng gawain. Excited, no? Ako excited po. Kaya sabi ko, kailangan sabi 8 o'clock. So, agahan natin Asmin. So, madaling araw pa lang, nagising na kami. No? Sabi ko, excited ako na makapiling ko kayo. Because this is the first time na kami po ay makapunta o makapag-speak sa inyong simbahan. So sabi ko, agahan natin. At medyo naaga kami. Wala palang traffic pag linggo. No? Alam naman natin ang C5, everyday sobrang traffic. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, basahin po natin ang Joshua chapter 24 verse 15. Ayan po. Yan po ang ating Joshua 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourself this day whom you will serve. Whether gods of ancestors served beyond the Euphrates, and the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Hallelujah. Tunay nga po na napakaganda. Ito ay si Joshua. Siya po ay ang kanyang pamilya. Alam naman po natin na galing siya sa wilderness at papasok na sa promised land kung saan ang pangako ng Panginoon na i-bless sila. Ito yung lugar kung saan i-bless sila. Ito yung pangako. Ito yung titirhan ninyo. Pero anong sabi niya? Choose this day whom you will be served. Pero sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. So ganito, kailangan kung ikaw pala ay Kristiyano, kailangan ikaw mangunguna ang iyong pamilya para madala sa Panginoon. Amen. Sino may mga asawa na po dito? O yung mag-aasawa pa lang? Ang topic na ito, pag kayo'y nagkaasawa, ito ang dapat gagawin ninyo. Amen. Dalhin ninyo ang inyong pamilya para sa Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Hallelujah. Natutuwa ako, punong-puno ito. Amen. Ito ang magandang balita. Praise God. Dati, 2 service kayo.
naniniwala ko, magkakaroon pa kayo ng dalawang service. Amen? Kung ang pamilya lang natin, dalahin natin dito, mapupuno at mapupuno tayo. Amen. Amen? Praise God. So, there are savings, I believe, that can help my family and your family serving the Lord. Amen. Faith. Number 1. Put God first. Amen. Put God first. Sabi nga ni Ian, sabi niya, inuna niya ang Panginoon. Ito ang problema. No? Kapag tayo ay hahanap ng trabaho, naaapektuhan ang ating panambahan. Amen. Tama po? Yes. Di ba? Minsan, may mga pastor, pag-pray mo ako. Di ba? Pag-pray mo ko, pinag-pray. Basta pastor, pag ako'y nakapagtrabaho, maglilingkod ako kay Lord. Amen. Di ba ganon? Amen. Nung nakatrabaho na, pati linggo, wala nang panahon kay Lord. Amen. Di ba? Sabi niya, pastor, may ano kami, may trabaho kami. Especially kapag ang iyong trabaho ay kailangan ng linggo. Yeah. Di ba? Mga hotel, restaurant, di ba? Amen. Sasabihin nun, kaya nung makatrabaho na, hindi na makita sa church. Amen. Di ba? Kaya ipag-pray natin ulit, mawala ang trabaho para maka-attend ng church. Amen. Kaya yung aking pangalawa, sabi niya, ang dami niyang ina-applyan. Ang dami niyang ina-applyan. Pero pag may Sunday, hindi niya kinukuha yung trabaho. Amen. Praise God. Hindi niya kinukuha. Daddy, maapektuhan ang linggo. Hindi ako kukunin niya ang trabaho niya. Hala kung saan apply. Pero praise the Lord. Bago lang nakapasok, last month to? Last month. Nakapasok na. Wala nang Sunday. Praise God, dahil mamili tayo na hindi maapektuhan yung ating panambahan. Amen. Kapatid, kapag hindi ka na nakaka-attend ng church ng isang buwan, there's something wrong sa iyong buhay. Amen. Hindi ka na makakarinig ng salita ng Panginoon. Yung ang pakikinig at pakikinig, doon na didevelop yung ating pananampalataya, your faith. Amen. So ngayon, kung wala ka nang naririnig ng salita ng Panginoon, at ang iyong katrabaho ay puro salita, puto kutsinta. Alam ba yung puto kutsinta? Malambot malata. Di ba? Pag gano'n puro mura, mawawala yung iyong buhay Kristiyano. Amen. Mapupulyot. Amen. God first. Matthew 6:33, ano sabi doon? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang lahat ng bagay ay idadagdag. Amen. Unahin mo ang Panginoon. Amen. Yes. Yung anak mo, turuan mo, unahin ang Panginoon. Amen. Sabi ko nga, sa mga membro ko, may mga anak na maliliit, paglinggo, dalhin ninyo inyong anak sa church. Amen. Kahit magsisigaw yan dyan, kahit magulo dyan, balang araw, pagdating ng linggo, sila magyayaya, Daddy, Sunday ngayon, sisigaw. Amen. Diba? Amen. Pilitin ninyo, habang maliit pa, Amen. Yes. habang maliit pa, dalhin ninyo yan sa Panginoon. Kasi sa paglaki niyan, hindi yan hihiwalay sa salita ng Panginoon. Amen. Yan ang importante. Ikaw mismo, kung meron tayong intentional evangelism, intentional discipleship, intentional to bring your son and daughter to Christ. Amen. Sa gawain ng Panginoon. Amen. Yun na yung lifestyle natin. We will not love the world
Unahin natin ang kaharian ng Panginoon. Amen. Don't worry about the things o mga bagay o mga kung anong kakainin ninyo, the Lord will provide. Amen. Praise God. Kami mag-asawa, ang aming buhay ay nakadibog para sa Panginoon. Amen. Kahit saan kami pumunta, sige, the Lord will provide. Pumunta kami kung saan lugar, pumunta kami Mindanao, si Lord magpo-provide. Kasi naniniwala ako, kung uunahin mo ang Panginoon, siya yung magpo-provide. Amen. Especially paggawain ng Panginoon. Yes. Praise God. Kapatid, nalulungkot ang inyong katabi pag hindi ka nakita sa iyong buko. Amen. Hahanap-hanapin ka tuwing linggo. Amen. Kaya kapatid, huwag magliban ng pag-atin ng gawain. Amen. Praise God. Sabi nga, Lumiban. mga nanay, tatay, make a conscious decision to put God first in all you do. Lahat ng iyong gagawin ay para sa Panginoon. Makikita mo kung paano siya kikilos, yung protection, yung provision, ibibigay ni Lord sa iyo. Amen. Unahin mo lang siya. Huwag kang matakot, no? Ito yung magandang decision na ginawa ni Joshua, no? Ito yung gustong-gusto ko sa decision ni Joshua. Sabi niya, choose this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua made a decision that day for his family. Amen. Ang hirap na kapag may edad na yung iyong anak. Yes. Sabihan mo, ating ka ng church, may sarili ng mundo. Diba? Ay, hindi po ako makakati, may date ako. Patay tayo dyan. Kaya sa bata pa lang, i-mold mo na siya na ang ginagawa mo every Sunday ay para sa church. Amen. Kapatid, yan ang gawin niyo. Ako'y nalulungkot. May kapatid si Yasmin. Graduate ng Bible School, yung asawa. Lumaki, ang gaganda ng boses. Kaganda ng boses. Ako rin naman po, maganda boses ko. Tenor po ang boses ko, tenor. Alam mo yung tenor? Diba? Mataas. Yung mataas, diba? Sa akin, diba? Tinurture yung boses ko. Ang gagaling yung mga anak. Pero, ngayon, dapat sa maliit pa lang, dinala na sa church. Lumaki na ngayon, wala na, kanya-kanya na. Nakakalungkot kapag ganun ang mangyari. You are claiming that you are a Christian, pero ang iyong pamilya ay hindi mo madala sa Panginoon. Amen. Praise God. Kaya ako, tuwan-tuwa kay Pastor Ramil. Talagang, pag nakikita ko si Eunice sa YouTube, sabi ko, hallelujah. Bless na bless si Pastor. Si Pastor Ramil. Dahil si Eunice, laging active kung saan man magpunta, Pastora. Amen. Dapat ganun tayo. Gusto natin magpagamit kay Lord. Praise God. Amen? Amen. Praise God. Dapat po talaga ang parents, kayo yung magdidikta para sa iyong mga anak. Amen. Diktahan ninyo. Sabi nga ng isang preacher, kung pwede lang yung kapitbahay ko, tutukan ko ng baril o pilitin ko para umatin lang yung church gagawin. Diba? Kasi nga, alam naman natin, ang taong wala kay Kristo, pag namatay ay saan pupunta? Sa hell. Oo, swimming. Swimming sa dagat-dagatang apoy, di ba? Amen. Alam natin kung saan mapupunta. Kaya yung pamilya natin,
It's our responsibility. Kung ikaw ay mag-aasawa, see to it na dalhin mo ang iyong asawa sa church. Ang iyong anak, dalhin mo sa church. Amen. Reminders, kung mag-asawa ka, dapat believers. Amen. I believe, dito wala yung dito, no? Wala dito nun. Praise God. Praise God. Lalo na pag mag-edad ng mga 16, 15, hanggang 18, that is the problem in our church. No? Problema namin. Pero yung mga may edad na, wala nang problema. Nalampasan na eh. Nalampasan na. Yung associate pastor ko, nasa 30 na higit. Hindi pa rin nag-aasawa. Sabi ko, mag-asawa ka na. Yung mga leader ko, may mga edad na, wala na, enjoy na magtrabaho. Pero yung mga 15, pastor, mahal ko talaga, pastor. Pag nag-asawa ka, ano ipapakain mo dyan? Marami naman damo dyan, marang buhangin. Diba? Sabi ko nga, kung mag-asawa ka at the early age, ano ang mapapakain mo? Ano trabaho meron ka? Tama. Libur. Sa payat mo na yan, kakayanin mo? Ha? Tama? Amen. Praise God. Pangalawa, go to the church. Amen. Amen. The church was established by God. He asked to come together to serve and worship Him. Kaya nga yung church ay binigay ito, nilagay ito ng pagtitipon. Kailangan natin magtipon-tipon dito. Bakit kailangan magtipon-tipon? Upang makarinig tayo ng salita, may nananalangin sa iyo, may naggagabay sa iyo. Amen. Dapat pasalamatan ninyo si Pastora. Amen. Alam niyo anong month ngayon? October. October. O anong month na ito? Lovely man. Anong month na ito? Pastor Appreciation. Bigyan ninyo ng appreciation yung pastor ninyo. Hindi basta ang kanyang ginagawa. Amen. Paggabi, iniiyak kayo ng inyong mga pastor. Inaalagaan kayo. Ayaw niya kayong mapahamak. They ask protection from the Lord. They ask for the blessing you. Amen. To bless you. Ganyan yung trabaho ng pastor. Huwag niyong baliwalain ang inyong pastor. Mahalin inyong pastor. Dapat loyal kayo kay pastora. Amen. Amen? Amen. Go to church. Ito pilitin ninyo na pumunta ang bata sa church. Pilitin ninyo. Kung magkakaanak kayo, siguraduhin ninyo. Ito pa. Huwag kayong mag-aasawa ng INC. Anak ng pastor, nakapag-asawa. Dadalhin ko yan kay Lord. Nung una umatin, katagalan, siya na ang nadala sa INC. Anong meaning ng INC? Ha? Sino dito mga teacher? May mga teacher ba dito? O mga estudyante. Anong meaning ng incomplete sa estudyante? INC. INC? Incomplete, di ba? Eh bakit ako pupunta sa incomplete? Punta ka kay sa Panginoon. Amen. Ang nangyayari, yung anak ng pastor, ngayon, nandun na sa iglesia. Amen. Hindi lang ganun. Ang dami kong kakilalang nangyari sa ganun. Yung aking anak, may manliligaw. Ay, sabi ko, wag. Kasi ikaw ang dadalhin niya. Nandun ka na sa tama, may i-incomplete ka. Taga dito yun, taga-taging yung nanliligaw. Yung anak ko dito na tumira kasi nagtrabaho dyan sa Global City. Sabi ko, wag. So, hinayaan. Kaya nga ho, go to the church. Amen.
Yung mga bata kahit maingay. Meron kaming bata na ang aming speaker ay nakatayong ganun. Sa kalikutan, yung wire na hila. Nabagsakan. Nabagsakan yung bata. Lahat kami napasigaw. Mabuti na lang, mabait ang Lord. Protektahan yung bata. Amen. Delikado pag yung nangalaglag. Alam po natin na ang pamilya ay napakahirap dalhin ang mga anak. They are different reason. No? Sabi nga, no matter what the reason, I believe all boils down to boils down the number 1 above. Putting God first. Unahin mo muna ang Panginoon. No? Sabi nga doon sa natin, when God is first your family life, you will naturally want to worship Him, learn about Him, and gather with other spiritual believer at the church. Amen. So, unahin po natin. Importante ito. Ano po sabi doon? Not giving up the meeting together as some in the habit of doing, but encourage one another, and more as you see the day approaching. Kapag nandito pa, nai-encourage ka, umatin. Because, pag may problema ka, sino tinatakbuhan ninyo? Si Lord, di ba? Amen. Pero bago kay Lord, sino tinatakbuhan ninyo? Si Pastora. Amen. Amen? Amen. Hindi nyo alam na kami mga pastor, ay abogado rin kami. May member ako, dala-dalin mga papel sa kaso niya. Pastor, tingnan mo itong kaso ko. Kaso ko. Sabi nung katabi ko, Pastor, abogado ko. Pastor. Kaya, Pastor, ipag-pray mo po ako, Pastor. Pastor, doktor ka, Pastor. Diba? May pagpapaka-counsel. Uy, Pastor, counselor ka. Amen. Because that is the work sa church ng pastor. Amen. Yung problema ninyo, nagiging problema namin. Pastor, wala kaming pambigas. Sige, ayan. Pastor, naghiwalay kami mag-asawa. Sige. Pastor, manganganak aking asawa sa probinsya. Diba? Sabi ng pastor, alam mo pastor, manganganak na yung asawa ng membro ko. Ako pa muna pinuntahan, hindi ospital. Pastor, manganganak ka ba asawa? Ay, dali mo sa ospital! Hindi naman ako doktor! Diba? Sa probinsya ganon. Tatawagin pa yung pastor para ipag-pray. Naglilibor na! Lalabas na! Idaan mo muna kay pastor! Napaka-importante ng church. Amen. Amen. Dahil ito'y nagbibigay ng kalakasan. Yes. Pinagpe-pray ka. Diba? Pagpe-pray ka. Sabi ko nga, alam ninyo, yung presence ng bawat membro, makita lang ng pastor, masaya na. Amen. Yes. How about kung madubli natin ito? Napakasaya ni pastor. Amen. Amen. Amen? Amen. Pero walang imposible kay Lord. Amen. Nakikita ko yung mga kilos ninyo. Amen. Yung inyong mga intentional evangelism, nakikita ko lagi. Amen. Minsan nandun kayo sa Heritage. heritage. Ang mahirap doon, yung mga patay bumangon, Kung pipigilan, hoy, bumangon ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kumilo si Lord, walang imposible. Amen. Huwag intayin ang mga patay ang magsimba. Number 3, show kindness. Amen. Amen. As a parents, ipakita natin yung ating kabutihan. Amen. Amen? Pakita natin yung kabutihan natin. Amen. Di ba? May nanghihingi ng pera, pakita mo. Nanghihingi ng pagkain, ipakita mo kung gaano ka ka-generous o kabuti para sa mga tao.
Amen. Kasi pag nakita yan ng iyong mga anak, gagayahin yan. Amen. In 1980s, mayroong advertise yung Nestle. Ay, grabe yung tatay ko. Magaling ang tatay ko, gagayahin ko yun. Ay, driver. Tapos kasi, boom! Patay. Yan, gagayahin ko yung tatay ko. Pero kung ikaw ay mabuti, nakita ng iyong anak na ikaw ay mabuti, sabi, gagayahin ko ang tatay ko. Amen. Di ba kapag ikaw ay doktor, ang iyong anak ay nagiging Doktor. kung ikaw ay engineer, ang iyong mga anak ay engineer. Kung ang tatay mo magnanakaw, ang iyong anak ay Magnanakaw. tama? Pag pinakain mo yung galing sa nakaw, ay Sigurado. gagawin din yan. Amen. Amen? Amen. Kung ang iyong tatay naglilingkod kay Lord, ang iyong anak ay maglilingkod kay Lord. Amen. Praise God. Gagayahin ko ang tatay ko. Sabi ni Paul, imitate me, I imitate God. Amen. Amen. Show kindness. When we show kindness to others, we are serving the Lord. Amen. Naglilingkod tayo. Sabi doon, gumawa tayo ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, hindi po ito nagbibigay ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan is by faith. Yes. The product of your faith is kindness. Amen. Amen. Amen? Amen. Dahil ikaw ay binago ng Panginoon, naging kang mabuti sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga tumutulong ka sa mga tao. Sabi nga, teach your children, share encourage word to their siblings. Sometimes that's easier said than done. Encourage your children in the school works and sport. Amen. Yung ginagawa mo, i-encourage mo, ipakita mo. Kaya nga minsan, di ba may mga nagkakaroon, pag may mga nabahaan, nasunog, yung buong pamilya sama-sama nagbibigay ng pagkain para sa mga tao. So, ikaw nakikita, ay ito pala, ito na yung ginagawa namin pamilya. Tutulong tayo Amen. sa ating Amen. Amen. kapwa. Kung sama-sama kayo, pamilya. Diba? Ipakita mo. Minsan yung mga pulubi. Yung mga pulubi. So siya, maawa na ito ng pulubi. Kahit nasa sasakyan. Yung kawawa naman yan. Bigyan mo. Bibigay yan. Sana naging pulubi na rin ako lang. Kailangan biniblos ako ni Lord eh. Nandun kami sa isang kalsada. Sabi ko, parang kawawa naman yan. Kapag-read ka, binigyan. Tuwan-tuwa kasi Violet binigay. Talagang tuwan-tuwa yung Thank you mama. Diba? Pag nakikita ng mga anak mo na ikaw ay mapagbigay, mabuti ka, gagawain din yan ng Amen. iyong mga. Sa paglilingkod sa Panginoon, importante itong kindness. Your generosity, no? Napaka. Yung pag sa church, tulungan ninyo itong church, talagang i-bless kayo ng Panginoon. Amen. Ano ang susi ng pagpapala? People of God. Amen. Ano ang susi ng pagpapala? Pagbibigay. Pagbibigay. Amen. Gusto niyo yumaman? Amen. Magbigay kayo para sa Panginoon. Amen. Ang Panginoon hindi kailangan yung bigay ninyo. Hindi niya kailangan. Amen. Ang kailangan ng Panginoon, your faithfulness, your obedience to the Lord. Amen. Upang ikaw ay ibalik ang pagpapala, siksik, biglit, at umaama. Amen. I experienced that. Nung kami, during pandemic, hala kung saan-saan kami, seminar, saan-saan kami napupunta. Tapos sabi niya, magtanim tayo. Nagtanim kami.
malaking pera. And after a month, sabi ng anak ko, layas kayo ng layas. Saan ba kayo nagpupunta? Sa gawain ng Panginoon. Layas kayo ng layas, humanap ka ng sasakyan, bibigyan kita. Wow. Amen. Hanap ako ng hanap. Hanggang sabi na, Daddy, puntahan mo ito, tingnan mo. Yung tingnan ko, parang ayaw ko. Malaki po kami mag-asawa, di ba? Nakita niyo sa sasakyan namin? Cute. Ang liit. Pero yan na, Daddy. Yan yung kaya ng pera ko. So, binili niya. New choice. Napakaliit ng sasakyan ko. Ang laki namin mag-asawa. Pero purihin ang Panginoon. Kahit malayo, nagagamit namin. Nagdala ko pa ng Bicol. Sa Baliwag, may church tayo doon. Every Saturday, lagi kami doon. Dala-dala namin ang sasakyan. Amen. Diba? Yan ang binigay ni Lord. New choice. Yan naniniwala ako. Dahil naglilingkod ako kay Lord, papalitan ni Lord ng mga. Amen. Amen? Si RV. Magtanim ka muna. Ang problema sa atin, yung tinatanim natin, kinakain natin. Diba? Huwag ka muna bigay sa church. Mag-Jollibee muna tayo. Diba? Punta tayo ng McDo, kain tayo ng chicken joy sa McDo. Masarap ang chicken joy sa McDo? Hindi. Diba? Yan ang ginagawa natin. Instead na ibigay para kay Lord, itanim mo kasi pag tinanim mo, may aanihin ka. The principle of blessing is to give. Magbigay ka muna. Ito ang problema ng mga Kristiyano. Lord, i-bless mo ako, talagang magbibigay ako kay Lord. Ang gusto ni Lord, yung wala ka, magbigay ka kay Lord. Amen. Yung nasasaktan ka, magbigay ka kay Lord. Amen. Yung malaki. This month, ano nga itong month na ito? Hindi, Pastor Man. Birthday ko po ito. Happy birthday. No, Pastor Man. I-bless ninyo si Pastor. Si Pastor ay bless ninyo. Investigation ninyo si Pastora. Mag-relax. Mag-spa si Pastora. Yung anniversary namin, may kumating sa amin na sulat. Kala ko demand letter. Kapag nung buksan namin, pupunta kami ng Boracay. Wow. That was on June. Boracay, libre hotel, with may pera. Nakabutya pa yung pera. Nakalagay doon, kukunin yun sa dalawa kong anak. Yung isa naman sa ng airplane. Ganon. Because nagtatanim kami kay Lord. Amen. Nagtatanim kami kay Lord. Especially sa mga tao nagpapakain sa inyo ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, i-bless ninyo yung mga pastor ninyo. Talagang makikita ninyo kung paano kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen. That is proven na sa buhay ko, sa buhay namin. Naglilingkod kami faithfully kay Lord. Hindi nagkulang si Lord sa aming pangangailangan. Amen. Kami po ay nagkaroon kami ng problema sa church namin, yung bahay namin. Tapos nakuha ulit namin yung isang property namin, binalik sa amin ng Panginoon. Tapos nakikikabit lang kami ng kuryente dahil wala pa kaming kuryente. Ang problema, hindi na kami pinakabit. Kasi yung kinakabitan namin, inaayos. Wala kami makabitan.
nagkakabit po kami ng electrical. Nagbabayad kami ng 500 pesos per kabit. Grabe, no? Kaya nag-pray kami. So this week, makakabitan na po. Amen. Praise God. Inayos niya lahat. Sabi ko, wag tayong magsisimula na wala ang pera. Ay kulang pa rin. Aba, nagastos na kami ng malaking pera. Malaki rin pa rin magpakabit ng kuryente. Installation. Pero purihin ang Panginoon. Ang Panginoon po ang nag-ayos ng lahat. Amen. Praise God. Gawain ko yan ng Panginoon. Number 4. Number 4. Makibasa po yan. Forgive each other. Forgive each other. So important to seek forgiveness to your family. Amen. Minsan lang yung mga problema natin, magkakaroon tayo ng problema sa ating pamilya. Kapatid sa kapatid, nag-aaway. Anak, tatay, nag-aaway. Amen. No? Sabi nga, repent to the Lord, apologize to your family members, and then move on. Huwag po tayo maging ampalaya about the past. Huwag mong sabihin, I forgive you, but I never forget. Diba? Pinatawad na kita, pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Nangyayari po yan. Amen. Amen. Kahit sa mga pastor-pastor, nag-aaway. Diba, nag-aaway mga pastor. Pagdating ng linggo sa God is love, God is love. Nakita si pastor ng kao, God is love. Diba? Nag-aaway. Kaya nga, magtataka ka sa isang bayan, ang daming mga ministerial group. Kasi hindi magkasundo, nag-aaway. Doon lang sa lugar namin, ang daming namin ministerial group. Minsan kami yun ang in between sa dalawa, nag-aaway. Dinala namin sa Max. Nag-walk out yung isang grupo. Ayaw magpatawad. Sa ating in Corinthians 5:17 hanggang 21. Sinasabi doon na ano yung ministry natin? Ministry of Reconciliation. Tayo pala ang Ministry of Reconciliation. May pinagbabati natin yung magkaaway pero ayaw magbati. Forgive. Ito ang maganda po. Verse. In Malakay 4:6. You will turn the heart of the parents to their children, and the heart of the children to their parents, or else I will come and strike the land with total destruction. Kailan mga hita ng kapatawaran sa pamilya, magbigayan tayo, magpatawad tayo. Amen. Pag nakagawa ng kasalanan, kalimutan mo na yung nakaraan. Minsan, lumalabas pa rin yung nakaraan. Hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Pero ang sabi ng ang Panginoon, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Amen. Lahat ng kasalanan na darating sa iyo, patatawarin ng Panginoon. Amen. At the moment na humingi ka ng tawad sa harapan ng Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon. Amen. Amen. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan sa tao, hindi ka mapatawad. Yes. Tama? Amen. We are followers of Christ. Don't grieve the Holy Spirit in your heart. Yes. Kapatid, kung meron kang dala-dala sa iyong puso,
Ang hirap po niya. It's time na patawarin mo. Ang iyong asawa na kagawa ng kasalanan, patawarin. Amen. Patawarin. Kayang i-restore ng Panginoon ang inyong pagsasama. Amen. Praise God. Forgiveness. Ang laking factor nito sa isang Kristiyano. Dapat maranasan natin ang pagpatawad. God forgive us. We need to forgive one another. Serve the Lord by showing the forgiveness He gives to other people. Amen. Amen? Yan. May isa pa bang verse yan? Yan lang po. Yan lang. Patawad. Importante po ito. Huwag tayo magdala-dala sa ating puso ng galit. Amen. Amen? Huwag nang mahabang panahon, dala-dala niya. Ako, naalala ko may isang tao ang sama sa akin ng loob. For how many years, decade, galit sa akin. Nung malaman ko, ay humingi agad ako ng tawad. Kaharap si Pastor Bishop. Hindi ko alam, galit sa akin. Humingi ako ng tawad. Kasi ayaw kong sa aking puso na naglilingkod ako kay Lord, meron akong sama ng loob. Amen. Tapos sasabihin mo, Lord, I love you, Lord. Hindi mo mapatawad yung kapatid. Decade. Kaya nung malaman ko, ay ako na magpapakumbaba, ako humingi ng tawad. Amen. Sorry. Alam mo yung taong hindi nagpapatawad? Yun yung ma-pride. Amen. Dapat yung pride eh, panglaba lang yun eh. No? Panglaba lang yun, sabon lang yun. Siguro hindi nabalnawan, kaya magulat pa rin. Because ka ng plato ng pride, hindi mo kaya balnawan, hindi mo magagamit. Amen. Amen. Hindi mo magagamit. When you ask forgiveness to the Lord, sabi doon, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us all unrighteousness, lahat ng iyong kasalanan. Yes. Amen. Sa harapan ng Panginoon, pag lumapit tayo, patatawarin tayo. Amen. Dapat ganun din yung ating puso. Sabi ng Panginoon, yung mind natin dapat mind ng Panginoon. Yung Amen. puso natin dapat puso ng Panginoon. Amen. Next. Pray together. Amen. Sabi nga, alam natin ito kasabihan, a family that prays together stay together. No? I believe ang inyong mga anak, turuan ninyong manalangin. Amen. Amen. Di ba? Kaya may mga bata tinuturuan ng manalangin kahit sa pagkain, di ba? Tinuturuan ng manalangin. It is our responsibility as parents to teach our children how to pray. Amen. Pray. Amen. Sa pagkain ninyo, pray. Amen. Sa pagkain ninyo, pag-usapan ninyo ang salita ng Panginoon while you are praying. Amen. Amen. Sa pagtulog ninyo, sa bata pa lang, kwentuhanan ninyo ng salita ng Panginoon. They pray. Amen. Pag natutulog yung bata, ipag-pray mo siya, i-lians mo siya na itong batang ito ay maging mabait, gamitin ng Panginoon balang araw. Amen. Your declaration is mattermost. Amen. Importante po na tayo po ay laging nananalangin. Sabi na, when the family comes together for prayer, it's powerful. Amen. Amen? Kahit sa church, no?
The prayerless church is a powerless church. Amen. Yes. Amen? Amen. Naniniwala ako kapag prayerful ang church is a powerful church. Amen. Kaya nandito ka ngayon, there is someone na nananalangin para sa iyo. Amen. Yes. Nung ako'y makakilala sa Panginoon, I was 17. So, mga ganong edad, medyo, hindi pa talaga committed kay Lord. So, minsan, ang buhay ko, pag ganun. Kasi nga, naglalaro akong basketball, dayo kami ng basketball. Pagkatapos ng basketball, inom ng tuba, ganun. Hindi pa talaga totally committed. May time, pag Sunday, pinagpapalit ko, yayayain ako ng mga kaibigan ko. O, dayo tayo. So, di ako atin ng church. Pag uwi ko, hindi na ako makalakad kasi napilay na ako. So, meron kaming kananayan. Ito yung nanay ni Bishop Noel Colita. Kilala niyo? Noel Colita. Bukid nun. So, yung nanay niya, very prayerful. Every 6 o'clock, mayroon kaming prayer band. Habang pumupunta ako sa bahay nila, nagpe-prayer na sila. So, nakinig lang ako. Doon ko na pinag-pray nga ako. Natas yung puso ko, meron palang nananalangin sa akin kahit matigas ang aking ulo. Amen. May there is someone who are praying for me. Amen. Kaya nga, hindi ko malilimutan si Mami Nes. Talaga nagpe-pray siya para sa amin. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya nga kahit ganun-ganun yung buhay ko, basta tuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Amen. Makikita mo kung paano ka dadalhin ng Panginoon. Kahit nabagsak ka, never give up. Amen. Amen. Tayo ka ulit. Tayo ulit para sa Panginoon. Amen. Kasi I believe our pastora never give up na ipanalangin ang bawat isa. Amen. Amen. Yan yung trabaho niya. Amen. Kapatid, sabi nga sa kanta rin dyan, Scott Wesley Brown, pray for me. Kung pinag-pray kayo ni Pastora, ipag-pray ninyo rin si Pastora. Kasi kami mga pastor, ang dami naming pagsubok na kinakaharap. Amen. Ang dami naming pagsubok na kinakaharap. Maraming trials na kami kinakaharap. Kaya nga, kung makikita po ninyo ito, at itong singsing na ito, binigyan ako ni Bishop ng singsing. Yung ano ito, Bishop? Fraternity ba ito, yung kuya? Sabi hindi. So, nung tinignan ko, this is a warrior. Amen. Ephesians 6. Wow. Binigay ko ito sa iyo dahil we are warrior. Amen. Amen. Simula pa tayo mga sugatan, pero lumalaban tayo. Amen. I was diagnosed, 5 years ago, I was diagnosed, meron akong sakit sa puso, barado ang aking 3 ugat. Sabi ng doktor, ooperahan ka ng bypass. Bypass operation. Magkano pong ipepeper ko? 1.2 million. Kahit 0.2, wala ako. Sige. The Lord will provide. So, schedule lang kami that February 2, schedule ko para sa operation. Habang ganon,
marami na ako na-encounter. Pastor, bubuksan yung puso mo, patitigilin yung puso mo, hiwaan yan, tapos kukulang ka ng ugat, igaganon dyan. Takot ako. Yung iba niya, natutuloy-tuloyan na, Pastor. Madaling sabi, hindi po ako nagpa-opera. Amen. Amen. Sabi nung pastor ko sa Baliwag, may church pa tayo sa Baliwag, Pastor, pumunta ka doon, magpa-therapy. Twice a week, papa-therapy. From San Mateo to Bulacan, magpapa-therapy pa ako. So umabot, ng ilang taon ako nagpa-therapy, almost 2 years, 2.5 years, gano'n. After that, take na lang ako ng mga ano. Kailan tayo lang? August. Katapusan po ng August, yung aking anak, binigyan ako ng card, HM mo na card, nagpa-check up po. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Lord, tanggalin mo yung bara ng aking. Amen. And after the result, kuha na namin yung resulta, binasa ng doktor, sugar mo mataas. Diabetic ka na. Mataas masyado. Ang normal po doon sa 5, sa akin 15. Sobrang sampo. Ito ang nakakalungkot na balita. Pero yung iyong kidney, ang iyong atay, walang problema. Ang iyong puso, kinabahan ako. Normal. Amen. Dok! Ano, Dok? Kumusta yung puso ko? Sabi dito, normal. Amen. 5 years ago, barado, uoperahan, ready 1.2 million. Pero dahil sa panalangin, dahil ako'y warrior sa Panginoon, pinagaling ako ng Panginoon. Amen. Kaya nung magpunta ako ng Cagayan, Bishop, wala na akong sakit sa puso. Amen. Kaya sabi niya, we are warrior. Amen. Bakit? Kahit may sakit, nagpapatuloy. Ang aking commitment kay Lord during meron akong barado sa puso ko, sabi ko, Lord, gamitin mo ako, Lord. Yung nahuhuling buhay ko, gamitin mo ako. Amen. Sabi ko sa doktor, pag naoperahan ba ako, ilang years, ang pwede pang Tagal. tatagal ang aking buhay. What, may mga 10 years? Mga 10 years? Pero, pinagaling. Amen. Because of prayer. The corporate prayer of the church. Yes. Our family, they are praying for me. Amen. Kami, pag nagbiyahe po kami, dadaan kami sa superhighway. Ay, grabe panalangin ni Hasmin. In Jesus' name, in Jesus' name. At ito sa sakyan namin, tinabihan kami ng truck para kami lilipad. Alam niyo yung sasakyan ni Mr. Bim? Ha? Ganun yung sasakyan ko kaliit. Makikita ninyo dala namin. The protection of the Lord. Amen. Even may minsan, honey, ipag-pray mo na. Kung dadaan na tayo sa skyway, pray. Paglabas namin ng bahay, pray. Yung pray. Amen. There is power in prayer. There is miracle in prayer. Amen. Yung mga magulang ninyo, wala pa dito, ipag-pray ninyo. Amen. Napakasarap na buong pamilya, sabay-sabay tayong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pray. During dinner, sa pagtulog, pray. Sama-sama. Kaya meron tayo prayer meeting. Wednesday ba sa inyo? Amen. May prayer meeting. May special prayer pa tayo. Kaya minsan ito mga Christian, nakakasawa naman manalangin. Pag kumain, prayer. Diba?
Pag maligo, prayer. Pagpunta dito sa church, prayer. Because we depend on God. Amen. Yes. Praise The God. Creator of the heaven and earth. Amen. That is why every now and then we pray for the Lord. We Amen. pray for guidance. We pray for provision. We pray for healing. Amen. We pray for the lost soul. Amen. Yes. May pinagpipray ba kayo? Amen. Nakaluluwa na gusto niyong sira ng salita ng Panginoon? Amen. Lahat ng kaibigan, kapatid, kamag-anak, kapamilya, kaaway, sira niyo ng salita ng Panginoon. Amen. Dahil yun po ang trabaho natin to share the gospel. Amen. Alam ko nag-intentional evangelism kayo. Amen. Amen. Pag pinunta kayo dito ni Pastor Eugene, ilan na ang inyong nasira ng salita ng Panginoon. Amen. Yes. Kaganunin kayo nun. Amen. Maniningil na yun. Kilala nyo si Pastor Eugene? Amen. Kilala nyo? O yun. Pray together. Amen. Last, ito number 6. Have a family devotion. Sino nagdi-devotion dito? Tuloy-tuloy mag-devotion. Kung may pamilya ka na, mas maganda sama-sama kayo nagdi-devotion. Amen. Amen? Amen. Sama-sama kayo mag-devotion kay Lord. Noong time, after ako'y nalaman ko, I was prophesied na ako ay nakalaying na sa hospital. Sabi mo, na ikaw ay may sakit. Sabi sa akin, may sakit daw ako. Kaya, when I was prophesied, grabing panalangin. We are praying 1 o'clock in the morning. Kaming pamilya, talagang maingay. Ang bahay namin malapit sa daan. Naririnig siguro yung aming prayer. We pray a lot. Amen. At nung magpa-check nga ako, nalaman talaga na may sakit. Nung una wala akong sakit eh. Nung magpa-check up ako, nalaman, barados. Kaya sabi ko, sana hindi na lang ako ng pa-check up. Wala pa sana akong sakit. Nung magpa-check up ako, dahil may libre ng card, nung magpa-check up ako, uy, barado puso mo, operation automatic. ECG, tapos para akong robot, nilagyan dito ng mga ano dito, 24 hours. Pagkatapos last angioplasty. Ano? Angiogram. Ba, pinahiga ako, pinakita ko dyan sa sintok. Ito po yung ugat mo, ito yung barado. Naku, may sakit na talaga. But walang imposible sa Panginoon. Amen. Kung ang pamilya ninyo dumaranas ng problema, nakakaranas ng hindi maganda, sama-sama tayong mananalangin. Amen. Praise God. Amen. May magagawa ang Panginoon. Yes. Ang sabi niya, tumawag ka sa akin, ipapakita ko mga bagay-bagay na hindi mo pa nararanasan sa inyong buhay. Ang himala ng Panginoon, mangyayari at mangyayari sa ating mga buhay. Magtiwala ka lang kay Lord. Pray. Amen. Have family. Serve the Lord and be done together as family when you take time to learn more about God and His Word. Amen. Tayo po ay magkaroon ng family devotion. Amen. Amen. Alam mo, ito ang problema na pag malaki na yung ano. Pag malaki na yung mga bata, sasabihin, worship tayo.
Ang makakarinig lang pag kumanta yung tweet lang yun. Pero pag nagkaraoke, kapitbahay, naririnig yung boses. Amen. Amen. Pero pag pupuri sa Panginoon, ayaw na. Nagtatawanan ka. That's reality. Nangyayari at nangyayari yan. Amen. Pero pag kumanta ng karaoke, talaga namang bigay todo. Pagpupuri sa Panginoon, hindi pa makapagpuri sa Panginoon. Nahihiya. Amen. Kaya nga minsan, kapag may birthday, di ba? Pag may birthday, minsan, nag-worship tayo mga Kristiyano, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin nyo muna, Daddy, bakit ang ganda-ganda ng worship din? Kinakahiya. Ang pagpupuri sa Panginoon, hindi ka dudugtungan ng buhay kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya magpasalamat tayo. Pag birthday ninyo, magpasalamat kayo. Amen. Huwag kang maniwala, hahaba ang iyong buhay pag kumain ka ng pansit sa birthday mo. Ang Diyos ang magbibigay ng haba ng iyong buhay kapag tapat ka sa Panginoon. Amen? Have family devotion. Open your Bible. Huwag kang mahiya. Sabihin mo, ito mga Kristiyano, kapag mali, manindigan tayo sa tama. Amen. Huwag nating gawin dahil mapira na yung mga anak natin. Huwag nating gawin mali, gawin tama. Amen. Pag mali, mali. Amen. When the Bible says mali, mali. Amen. Amen. Na porque mayaman ang iyong anak, sunod-sunuran ka lang kahit mali. Mm. No. Pag lumaki na yan, pag may birthday yan, magsisimula na yan, inom-inom ng fans. Di ba? Yung may kaunting alak. Sunod dyan, mga lights na. San Miguel lights. Oh, pag San Miguel lights, mga kali-kali. Okay lang. Lights. Diba? Diyan ay nagsisimula. Habang maaga pa, tuloy mo. Amen. Ito ang maraming Kristiyano hindi makaiwas sa mga ganyan. Pastor, pang paano lang siya dyan? Ano tawag dito? Pampatunaw kasi may sakit akong ganyan. Ang Diyos natin ang nagpapagaling sa amin. Amen. Huwag mong iasa sa alak. Wala na akong abdo. Ang Diyos ang nagpapagaling sa amin. Amen. Kanumang i-take mo sa pangalan ni Jesus, pinanalangin mo, nilinis na yan sa iyong katawan. Amen. Maraming Kristiyano, reason out na lang yan. Kasi hindi maiwanan Ang bisyo. ang bisyo. Tama. Daming Kristiyano, ang dami kong kakilala niyan. Mga Kristiyan pa. May time pa sa church. Sabado, mga worker nag-inuman. Kinabukasan, wire. Parang hindi mga pala hobo. Parang hindi pala inom. Wire pa kasi. Power the water. Parang hindi na sing kagabi. Performer talaga. Nangyayari. Yan. Amen. Huwag mong subukan sa patikim-tikim. Balang araw, adik ka na din. Amen. Amen? Amen.
Pero kapag meron kang devotion sa pamilya, magiging strong ang iyong pamilya. Amen. Your relationship with your children magiging close. Magiging open sila para sa kanilang mga problema sa iyo. Amen. Hindi sila magtatago-tago. Magbo-boyfriend. Sabi ko nga, ako'y very strict sa church po namin. Kapag ikaw maligaw, paalam ka sa akin. At kung ikaw ay 15 years old, 16 years old, hindi pwede. Amen. Amen. Pwede naman kayo lumabas sa church. Hanap kayo ng ibang church. Ayaw ko dyan kay Pastor Glenn. Pinapakalaman yung mga live namin. Kapatid, nilagay ako ni Lord para ikaw abantayan at ikaw ay magamit ng Panginoon. Amen. Prioritize ko kayo makapag-aral, makapagtapos. Kasi pag nakapagtapos kayo, maganda ang inyong buhay. Amen. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, the work of your hands, God will bless. Amen. Amen. Kung wala kang pinag-aralan, wala kang tinapos, anong trabaho mo? Tapos payat ka pa, labor ang trabaho mo. Kawawa. Buhangin tayo. Ang pinaka-stricto po sa amin sa church, pastoral. Amen. Stricto yan. Ako hindi masyado stricto. Siya yung nag-tagasita. Uy, ano yan? Ano yan? Ano yan? Kaya sabi, takot sila. Kaya sila. So marami po tayo, ano? Marami tayong, sabi nga, for families like spending more time as a family learning about the Lord, it's so beneficial for every family. Amen. Beneficial po ito. Yes. No? Talagang dito po ako magtatapos. Number 7. Do a service Friday. Find a ways that your family can serve the Lord by serving others in your community. Amen. Ito po, alam mo, dapat pasalamatan si Pastor Ramel dito ng Barangay Captain. Bakit? Kayong mga kabataan nandito, Amen. Amen. pwede, kung nasa labas kayo, pwede kayo maging adik. Mhm. Di ba? Pero nandito kayo. Hindi kayo sakit ng lipunan. Amen. Praise God. Ako hindi ako naniniwala sa sabi ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Amen. Hindi ako naniniwala doon. Ito ang pinapaniwalaan ko. Ang kabataan na may takot sa Diyos Amen. ay siyang pag-asa ng bayan. Amen. Kayo yun! Kayo yun! Yung magtakot sa Panginoon! Kayo yung pag-asa! Amen? Amen. Ang dami mga bata dyan, no? Punta kayo Lunita, Quiapo. May mga supot mga ganun. Mga pagkabataan. Pag-asa ba yan ng bayan? Yung mga may takot. Bakit? Hindi kayo gagawa ng mga krimen. Hindi kayo mag-aadik-adik. Amen. Dahil kayo yung pag-asa. Amen. Bakit? Sasamahan kayo ng Panginoon. The promise of God na sasamahan kayo hanggang sa dulo ng mundong ito. Amen. Amen. Pero may gagawin kayo. Amen. Do what I say. Sabi ng Panginoon, Amen. gawin ninyo. Sundin ninyo ang Panginoon. Amen. Amen. At sasamahan kayo. Kung sasamahan ka ng Panginoon, kapatid, magiging successful ka sa iyong buhay. Amen. Amen. Praise God. Some of you magiging pastor someday. Amen. Pastor, ano na natin ito? I-install na natin. Naniniwala, ikaw, ako, gagamitin natin. Amen. Amen.
meron po tayong gagawin. Sabi nga niya, no? Sa verse 15, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day, sa araw na ito, whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, and the God of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Alam natin, ang mundong ito ay hindi para sa atin. Yes. Stranger tayo sa mundo ito. Amen. Amen. Hindi natin mamahalin ang mundo ito. Pag minahal natin ang mundo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Amen. Amen. Sabi nga, if you love this world, you are not my disciple. Yes. Talaga pong, anong magagawa ko para sa Panginoon? This is the question of many Christians. Lord, saan mo ako gagawin? Amen. Sabi mo sa membro mo, Pastor, anong ministry ko? Simple lang. Ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Amen. Ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Doon ka magagamit ng Panginoon. Lahat tayo ay kailangan magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Next verse. Ito napakagandang verse ito. Sino gusto maglingkod sa Panginoon? Amen. Ito po yung para sa inyo. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked. So makikita natin ang makasalanan at ang mga matuwid. Amen. Between those who serve God and those who do not. Makikita mo kung naglilingkod ka sa Panginoon o hindi ka naglilingkod. Amen? Amen. Amen. Kapatid, kapag naglingkod siya sa Panginoon, makikita mo, i-bless ka ng Panginoon sa iyong ginagawa. Amen. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Siya ang bahala para sa iyo. Amen. Huwag kang matakot na maglingkod sa Panginoon. Ako po, ang tagal na panahon talagang ang buhay ko ay binigay ko para sa Panginoon. Amen. Na magsimula ang gawain ng aming church, isa po ako sa pioneering. Amen. Praise God. Isa ako sa pioneering. At halos lahat kami nakakilala at nanatili sa Panginoon. Amen. Halos lahat kami pastor. Amen. Amen. Praise God. Kakaunti lang ang hindi nag-pastor. Amen. Parang ordinaryo lang po ako. Paupo-upo lang ako sa tabi, tahimik-tahimik lang ganun. Because I choose God. Amen. Amen. Pinili ko ang Panginoon at dandahan tinaas ako ng Panginoon. Amen. At ginamit akong instrumento upang maglingkod para sa Panginoon. Praise God. Kapatid, sa araw na ito, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Gagamitin mo yung tabi mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Hindi lang ikaw. Buong pamilya mo, gagamitin ng Panginoon. Amen. Balang araw magkakaasawa ka, gagamitin ang iyong pamilya. Ang sabi nga, ang iyong pamilya ang ilaw sa sanlibutan na ito. Amen. Nagbibigay ng liwanag. Nung sa aming kabataan na kami nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng aming mga kapitbahay, samahan mo yung mga kabataan na ito dahil walang bisyo, wala kang makikita, hindi nagmumura.
nagiging kaming ilaw Amen. sa aming lugar. Amen. Nagtataka mga kapitbahay namin, bakit ito madaling araw na nagsisiuwian? Dahil po nag-overnight prayer. Amen. Pero hindi naman nagiinom. Hindi naman ito, walang mga bisyo. At the time na kailangan nila ng Panginoon, kami ang tinawag kasi nakita yung pagbabago sa buhay namin. Amen. Nung may sakit na, kinukulam siya, pinatawag kami. Kailangan namin ng Panginoon. Tinawag namin yung pastor namin at pinag-pray sila at sila nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, akala ko yung pagtambay-tambay ninyo dyan ay wala lang. Ang tawag pa nga sa amin, alam niyo yung Alkitran? Alkitran. Yes. Alkitran. Yung used oil. Yes, sir. Anong kulay nun? Itim. Maitim. Sabi niya, itong mga batang ito, ang kinabukasan nito, parang Alkitran. Bakit? Akala patambay-tambay lang kami. Hindi niya alam, nakakilala na kami sa Panginoon. Nung malaman niya, nakakilala pala kami sa Panginoon, nag-wonder siya sa kanyang isip, ano bang mangyayari sa itong mga kabataan na ito? Kung umuwi, madaling araw na, pero hindi naman mga lasing. And then, there's a time sa kanilang kaligtasan, pinag-pray sila, gumaling sila, nakakilala sa Panginoon, hanggang ngayon, naglilingkod. Amen. Nagiging ilaw tayo sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Kapatid, mahirap bang dalhin ang ating pamilya sa Panginoon? Yes, it's not easy. Mahirap. But by the Mahirap ba? grace of God. Kapatid, ito yung araw na ito. Kung lalapit ka sa Panginoon, is act of declaration, kaligtasan ng iyong mga magulang, kapatid, anak. Ito na po yun. I want to pray for you. Amen. I want to release blessing at this moment. Amen.